Good morning guys. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-usapan na naman yan mga kababayan. Pag-usapan naman natin mga kababayan itong groundbreaking na naman ang ginawa nating mahal na Pangulo mga kababayan doon sa Zamboanga del Sur, na yung isang dam naman ay kanyang binuksan mga kababayan, at ito ang kanyang pangako sa ating mga kababayan, ng mga farmers, na mabigyan ng magandang patubig sa kanilang mga taniman na palay mga kababayan, at para lalong lumago ang kanilang hanap buhay sa pagtatanim ng palay mga ating mahal na Pangulo. Makatulong ito sa ating mga farmers, tumita sila ng malaki at maka third crop sila mga kababayan, maka tatlong crop sila sa isang taon, kasi ang mga palay ngayon ay hybrid na kababayan, ay mag-aani ka na 90 days na lang ay makakaani ka na ng palay mga kababayan. Hindi katulad nung araw, ako po'y naranasan ko rin po magtanim ng palay, magbungka kilo mga kababayan, na magtanim ka ng palay ay sadyang mahirap. Talagang nakatalikod ka maghapon, nakayuko ka maghapon mga kababayan at magtatanim ng palay, tapos magano lang ang ipapasweldo sa iyo ng may-ari ng palay, may-ari ng lupa, 20 pesos, 30 pesos sa isang araw kang nakayuko mga kababayan. So yan ang naranasan natin. At kahit nung araw pa naman ng panahon ni Apolacay ay talagang marami siyang irrigation na pinatayo. Kahit doon sa amin sa Iloilo ay nasaksihan ko mga kababayan ang mga irrigation na pinatayo na pinagawa ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaya ngayon itong kanyang anak na si PBBM ay tinutuloy ang kanyang gawain na palawakin ang ating irrigation system para makatulong sa ating mga magsasaka. At sana maibalik na sa government ang NFA, yung dating NGA, National Grains Authority ng panahon ni Apolacay, na lahat ng mga balihin palay ay nagdidiretso sa NGA nung araw. Kaya ang mga traders nung araw ay hindi makahabol ng presyo ng mga palay nung araw. Pero sa ngayon mga kababayan ay sa dami ng traders, sa dami ng mga traders nito ng mga walang puso, binibili ang palay na napakamura mga kababayan. Sana may balik sa NFA na sila ang bumibili ng palay para mas mataas ang kilo ng palay at makatulong sa ating mga magsasaka mga kababayan. Kaya tingnan natin ang groundbreaking na ito na pinagawa ng ating mahal na Pangulo. Ang dam na ito na dati meron na rin dam pero medyo maliit, pero ngayon ito ay pinlawak at pinalaki para maraming maserbisyuhan ng mga farmers doon sa Zamboanga mga kababayan. At makita natin na sa ibang mga farmers doon ay tuwang-tuwa dahil sa ginawa ng ating mahal na Pangulo mga kababayan. So tingnan po natin ito, ang Zamboanga na dam na pinalaki at pinalawak ng ating mahal na Pangulo mga kababayan. Kamit ng matatag na food security ng bansa, inaasang tataas pa ang ani at kita ng mayigit 300 magsasaka sa Zamboanga del Sur. Ito'y sa tulong ng pinasyaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Mahayag Dam na isinailalim sa rehabilitasyon ng pamahalaan. Samantala, namahagi rin ng 20 solar-powered pump irrigation projects ang pamahalaan para sa mahigit 600 magsasaka sa rehiyon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sa patuloy na pagpapalakas ng infrastruktura sa agrikultura, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong bihis na Mahayag Dam sa Barangay Lower sa Lugdaku, Mahayag, Zamboanga del Sur. Layunin ng proyekto na masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng patubig at mapalakas ang produksyon ng mga produktong pang-agrikultura sa rehiyon. Bahagi ng mas malawak na hakbang ng pamahalaan para sa food security. Sa muling pagbubukas nito, mahigit 3,000 magsasaka mula sa mga bayan ng Mahayag, Molave, Ramon Magsaysay at Suminot ang direktang makikinabang. Inaasahan na magiging mas maaasahan ang daloy ng tubig sa kanilang mga sakahan. Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahan natin mas mapapabuti ang water diversion, irigasyon at iba pang gawain pang-agrikultura ng rehiyon. Ibig sabihin, magiging tuloy-tuloy na ang supply ng tubig. Hindi lamang mapaparami ang inyong mga ani, mapapanatag din kayo na matutugunan ninyo ang araw-araw ninyong pangangailangan.
Bahagi ang Mahayag Dam ng Salug River Irrigation System na sumasaklaw sa mahigit 8,000 ektarya ng sakahan, kabilang ang higit 5,000 ektaryang direktang pinatutubigan nito. Ayon pa sa Pangulo, malaki rin ang maitutulong ng pagsasaayos ng dam upang maiwasan ang pagbaha at mapanatiling ligtas sa mga karatig na komunidad tuwing tag-ulan. Ang nangyari po kasi dito na erode, na dumaan yung tubig sa ilalim kaya nasira, bumagsak. Ngayon, linagyan na natin ng bakal na 6 meters ang lalim para hindi na mangyari ulit yun. Tapos dinami natin yung mga sluice. Dati, 2 lang ito. Di ba? Ngayon, 4 na. 4 na. And pati, tsaka yung meron silang, pagka tumaas masyado yung tubig, meron tayong release na sluice dito na bubuksan para kukunin yung tubig para dadalhin sa ibang mga irrigation system. Samantala, namahagi rin ng 20 solar-powered pump irrigation projects ang pamahalaan para sa mahigit 600 magsasaka sa rehiyon. Layo nitong mapalakas ang anis na lugar na kapos sa supply ng kuryente. Muling binigyang diin ng Pangulo ang suporta ng administrasyon sa sektor ng agrikultura, kabilang ang paglalaan ng mahigit 300 bilyong piso para sa agrikultura at 63 bilyong piso para sa mga proyektong irigasyon. Kaysa ng DA, Department of Agriculture, at saka ng NIA, layunin natin at tiyakin ang seguridad sa pagkain at sa kabuhayan sa buong bansa. Hangad din natin na mas mapadali ang pagbebenta ninyo ng mga ani at tumaas ang inyong kita sa tulong ng ating mga iba't ibang programa. Muli namang kinilala ng Pangulo ang walang kapantay na ambag ng mga magsasaka sa pagsiguro ng supply ng pagkain sa bansa. Kenneth Anton, Lagdameo, please be seated. The cabinet members who are with us here today, after this, we will be conducting a regional development council meeting. Kaya sila lahat, and with us here the DA Secretary, Secretary Kiko Laurel. The rehabilitated and reconstructed Mahayag Dam incorporated an OG-type spillway, a design that follows the natural trajectory of water as it flows over the river's crest. This spillway design minimizes flow separation, reduces turbulence, and enables smoother and more efficient water passage. So ayan mga kababayan, nakita niyo po ang ginawa ng ating mga Pangulo doon sa dam na nirehab nila kasi nga nasira mga kababayan. So pinalaki at pinalawak at maraming maserbisyo ng mga magsasaka doon sa Zamboanga mga kababayan. So laking tulong ito sa kanila na mapapalakas ang kanilang kita at mapadami ang ating mga palay at sana maging mababa pa ang palay mga kababayan. Mababa pa ang bigas, ng presyo ng bigas na bilihin ng at mabibilihin mga kababayan. So maraming salamat mahal na Pangulo na hindi ka nag-iisa, nandito po kami patuloy nagsusuporta sa inyo. Katulad ng iyong ama nung araw ng kanyang proyekto na Masagana 1999 mga kababayan. Kung inyong dalala, Masagana 99 na malaking ambag sa bayan natin nung araw mga kababayan. So, sige, dito na lang tayo. Maraming